Hello guys! Welcome sa namang palibagong episode ng ating spoiler alert review ng Running Man Philippines. So, huwag nyo lang pansinin nasa link na tabi ko. So, yun, bago pang lahat, hindi po kalimutan i-share po ang ating video at i-like ang aming Facebook page at Instagram, facebook.com/fpsmedia.ph at instagram.com/fpsmedia.ph. Meron pa sa facebook.com/fpsmedianca. At meron pa tayong YouTube channel at Twitch channel, youtube.com/fpsmediaph at twitch.tv/fpsmediaph. Panoorin nyo rin po ang videos namin sa TikTok, tiktok.com/fpsmediaph. Dalo rin po kayo sa aming website sa www.fpsmediaph.com. Yun, so ngayon kasama po natin sina Kuya Yeri at Gama para pag-usapan ang ikasyam na episode ng Running Man Philippines. Yay! Nakasyam na episode tayo. Parang may tinalo lang tayo. O, parang tumalon tayo sa 7-8. Hindi kasi may bagyo nun eh. May bagyo na, no? Medyo mas doon muna tayo tumutok. And dito sa atin, maraming nangyari. Kaya babalikan natin yung 7 and 8 tong linggo na to. Yes, sa ibang episode. So ngayon, yung bahay ni Popoy, nawala ng bubong. Nawala ng bintana, nawala ng bubong. Kaya matagal bago kami. So yun, sa episode 9, bagong parang arc or dating, bagong chapter. Kumbaga, parang hinahati ng Running Man Philippines yung episode by chapter. By chapter na nangyayari. So chapter, Chapter 4. Chapter 4. Episode 1. And dito taas ang energy. Umpisa pa lang. Kasi nga naka-costume sila. Pambata yung kaso sila Glyza mukhang mas K-pop yung dating nila dahil sa palda. Parang akalain mo K-pop. At si Lexi, walang nangyari. Walang mukha pa rin siyang bata. Kasi nga parang nag-time travel sila. Lahat sila ngayon ay 5 years old. And ang kanilang special guest ay si Epi. Na umpisa pa lang makulit na. Pero di ba? At sa umpisa pa lang din ng show, makikita mo na at confirm na, though hindi officially, pero may obvious na masyado kung sino yung main host nila. Si Mikael. Si Mikael yung nagdadala ng flow ng siya nag-initiate. Tapos tsaka masusundan na ng iba. Na organic naman, hindi yung parang siya yung napilitang designated organic yung delivery niya, kaya maganda. Inisip ko nga ng mga nakatang episode, baka dasa masyado lang siyang boka, kaya parang dating parang siya yung nag-lead. Pero consistent na siya yung talaga yung nag-guide. Parang mukhang siya na nga talaga yung ang main MC. And ito nga, di ba, inilabas na nila yung special guest. Na this time isa lang. Oo. Tapos magiging part siya nung pag-iwalay kasi sila ng team dahil sa first mission, di ba? And dito pa lang lumabas na yung kulit, yung energy ang taas kumpara doon sa ibang mga naunang episode. As in na sila ngayon? Hindi na naggagalang. Magugulang na. Competitive na. Marunong na sila marunong na gamit na lang ng mga pandaraya. Hindi naman sila. Parang gamay na nila isa't isa. Alam na nila kung hanggang saan yung banter, hanggang saan yung kaya nilang gawin doon sa game. And nakakatawa kasi parang alala mo yung mga unang panahon sa Running Man Korea, yung mga kinakaladkad, yung mga yung wala na sa wala nang galangan. Wala akong paya kung Glyza De Castro ka. Tatakpak may bibig mo. Wala nang babae din. Wala nang lalaki. So sa lalo mas maging masaya. Kasi si Epi din. Yung may tipong, alam naman natin na yung level. Si Epi, tapos andyan yung sila Glyza, tapos yung mga baguhan. Pero dito, seamless. Parang pantay-pantay Kasi hindi rin nila ginagalang si Epi Noon lang Grabe. So ang main mission nitong dahil kaya naging 5 years old sila lahat. Ang purpose nila ngayon ay kailangan nila makabalik sa tamang edad nila. Tamang edad. So advantage dito si Lexi na ilang taon lang
ang kailangan para makompleto 17, yung edad 17. niya. Tapos, Tapos si Epi yung pinaka-disadvantage dahil malayo 39. ang agwat ng yes, edad pero niya. nung pinakilala kasi si Epi, merong snippet na nag-introduce siya sa sarili niya sa Sa camera. Tapos ang dating niya sa akin, Parang yung spy. sa mga Korean version na parang ganun pinapresent kasi yung spy. Usually meron silang hidden advantage. Pero naisip ko naman, akala ko part ng commercial, part ng teaser. Oo. Pero naisip ko kasi nga, pinapanood dati sa live stream, minsan halo-halo yung doon. Kaya medyo kung teaser ba siya or commercial, ganyan. Ikaw tingin mo, kasi dehado siya sa edad eh. Ang laki ng hahabulin niya. Sa palagay mo, meron siyang hidden advantage na hindi pa natin alam. Sa tingin ko rin kasi iba nga, napakalayo ng edad niya. Ang pinakamatanda sa kanila ay 34 lang. Ang agwat niya ay mag-49 na siya eh. 44 yata ang agwat. So, Yung 10 hahabol. taon ng... Hindi, 39 lang. 39. Mga halos 10 taon ng gap niya sa pinakamatanda sa Running Man cast members. So, yun, ang natin, ang purpose nila makabalik sa real age nila. So, ang ngayon, pinahinati sila sa dalawang team. Pero bago mahati, nagkaroon ng first game na yung, tawag doon sa butas? Kuku time something. Basta yun. Alam niya yung cling wrap nilalagay sa ulam. So, ilang layers nun, tapos may may bintana. Hasaksak nila yung ulo nila doon para mabutas yung cling wrap. Then, kung ilang oras yung sinabi nung 8 o'clock, kailangan butasin nila ng ulo nila yung cling Magkukos wrap. sila ng walong beses. At magkukuko sila ng Dito Times. nakita yung pagiging competitive ng mga cast at pagiging tawag doon sa May game na disca- game ni Epi. Walang pakialam sa Epi. Epication ka. Wala akong pakialam sa'yo. Tapos At ako running dito, man tayo. hindi ko matanda si Mikael or si Coco yung una agad inano si Ruru eh. Kasi talagang alam mo naman si Ruru competitive eh. Pasagot agad pero dahil may mga umiikot na tinake na parang na siya agad na target. Pero ang magaling dumiskarte dito, yung pinakamaliit pa rin. Si Buboy. Siya after ng ilang rounds, na-realize na mahirap talaga yung sa plastic. Si Buboy, ang ginawa niya, tumalon siya. Hindi pa muna yon. Yung una, siya rin kasi una nakabutas kaya lang naagaw ni Epi eh. Kasi inaagaw yung mukha. Talagang nilagay ni Epi yung buong kamay niya doon sa mukha ni Buboy. Si Epi ba si Mikael? Si Epi muna. Si Epi muna, di ba? Kaya Epi din kasi medyo mahina na rin kasi yung yun eh. Kaya after niya parang ma-exhaust yung plastic na yun, na timingan ni Buboy na weak na yung plastic. Tapos sinamantala ni Epi. Kaya siya yung unang nagkuku. nakakuha ng slot do sa mga team. Si Mikael. Tapos si Buboy. So, obvious na muntik na si Kokoy nun eh. Muntik, kasi napush na ni Kokoy. Kaya lang, hinatak siya ng dalawa. Binuhat. Ang nakakatawa dito sila, Glyza. Yung mga nade-deform yung mga mukha. Wala nang Wala nang sa image eh. Pero ang maganda rin dun sa is, nakita natin yung yung energy, tsaka yung competitiveness. Kahit sila Angel, sila. Wala nang babae. Pero nung nakapasok na si Buboy, parang parang feel ko na doon si Ruru eh. Kasi parang pagod na rin eh. Nakita mo naman, di ba? Tsaka magiging kawawa yung second team, di ba? Wala man lang lalaki if ever na siya yung magiging last. Kasi nakakapagod eh. Unang round pa lang kasi, parang nakita mo natin, napahiga na lang si Epi dun sa napagod. Pagod talaga. Tapos, sige, nakalagpas si Mikael. Tapos si Buboy kasi, halfway dun sa pinto. Tinalunan niya eh. Butas agad. Nabutas niya agad yung Tapos, bago matakpan yung bibig niya, tapos na niya. 5, lang kasi yun, 5 kukuha, niya. Kaya niya talaga. So, isa sila, Lexi, sa mga nag-ano ng mukha dun sa, naghaharang ng kamay sa mukha eh. Pero nung pinaka last round, ito yung yung kay Glyza na epic move. Kasi tinakpan ni Lexi, may big.
Tinakpan ni Lexi yung bibig ni Glyza para di matapos yung pag-uko. Tapos ang ginawa ni Glyza, dinilahatan niya. As in, may slow motion. Nag-react si Lexi na medyo kadiri moment. Kasi basa So ito dito talaga nag-shine sa akin si Glyza dito. Bukod syempre kay Sir Epi kasi nga iba yung level of competitive dito sa game na to. Parang walang kahit veteranong actor ka, walang galap-galap. Multi-awarded Pero yun nga, masaya and unang game pa lang yun. Ito yung time na nag-shine si Glyza. Pero kadiri nga lang yun. Tapos sa bagong para sa yung papasok sila para sa entrance pa lang. Dito nagkaroon ng tawag dun sa yung biglang madadapa yung clumsy moment. Si Angel naman. Si Angel. Akala ko si Lexi. akala ko naglalaro lang sila na yung nadapa talaga si Angel. Then natisod dun sa foam. Pero akala ko talaga si Lexi. Butit malambot. Akala ko si Lexi, sabihin ko sana. Nakakaana natin sa kanya Pero wala pa tayong nakikita ng clumsy moment. Hindi pa siya pinagtitripan. Hindi pa. Yun. So, yun ang ating, ayan ang yun ang first game. Ang nahati ang team ay si Epi, si Mikael, Glyza. si Glyza. Sa At kabilang team naman, si Angel, si Kokoy, si Lexi, at saka si Ruro. Sa akin, parang gumagalong-galon yung level. Kasi si Epi, maraming bubunuin na oras. Si Buboy, malakas. Pero may counter siya, si Ruru. Pero in the end, si Lexi nasa kabilang team pa rin siya, hindi naman siya individual. Tingin ko individual, pero naka-separate lang sila ngayon. Kasi tandaan natin, may mga sila. Ang sabi dun sa is, unahan sila na maka-reach doon sa age nila. So tingin ko sa ngayon, dahil nanalo yung team nila Epi ng 10 years, tas 5 years yung team nila Ruru, is yung mga susunod niyan, may mas lamang na ni Epi, parang di naman lang daw niya naramdaman niya na kasi konting-konti lang, and marami siyang abol. Pero syempre, iniisip nga natin na meron siyang hidden advantage. And then, ang nangyari sa second game, pinaghiwa-hiwalay silang 4. So, bawat isa sa kanila 1v1. Mula sa sa dalawang team na yon. And dito, merong isang lugar kung saan may advantage si Epi kasi nga, cafe na may 14 years kung sino man nanalo doon. So doon siya, si Buboy na-present sa libro kasi 7 years, kung di ako nagkakamali, yung 7 years papanalunan doon na time. So, tas, ang kalaban naman niya doon ay si Angel. So, sa isang location, nakatawa sa international market. Parang ganun. Parang mga tourist destination talaga. Halimbawa, yung bookshop na pupuntahan nila Angel. Yung location sa Incheon daw. Incheon. Kung saan may Incheon Air malapit. Tsaka mga significant din na tourist destination, and plus yung bookstore niya in particular, doon ginanap yung sa Goblin. Go yun. Yan. Umpisa natin doon sa may market, yung sa may food market nga. Nahiya doon sa ginawa nila Glyza True. Hindi, kasi una naman, ang nangyari kasi, may mga nag-offer ng free taste. Kasi meron naman talaga. May nag-offer na una. Yan. So, syempre, tinigman nila. Sarap. Masarap. Tumutulo-tulo pa yung chocolate. Kasi ang problema kasi, na free taste, siyempre, pag nagustuhan sarapan ka, dapat bumili ka. Okay. Pero tingin ko, alam naman ng mga nagtitinda na nag-shoot doon kasi may mga nakaset up na camera sa entrance and sa kabila. And bawat section, meron ng mga parang GoPro na station. So, tingin ko, aware sila na parang mapopromote din sa ano ba naman yung free taste? Pero nakakatawa kasi. Talagang tinira nila yung lahat madaanan. Lalo siguro, nakita mo sa mata niya na free taste, susubo agad. Nakakatawa kasi. Parang, nakalimutan nga nila mag-banter Kain lang siya ng kain. Hindi ko ini-expect sa kanya kasi alam ko, may pandesal yan So baka ako conscious kumain, mga ganyan. Ganun si Glyza kasi napaka-fit niya ngayon.
Pero Wala na, nakain. Hindi, yung bandang dulo na yun eh. In-game na yun yung naglalaro na sila. Tumitira pa rin si Glyza. Kaya maganda sa doon sa part na yun. Mag-uunahan sila na baka buo ng 3 pagkain na hahanapin nila. Pero yung spelling nung food ay in English alphabet. Then, may nakakahiyang pronunciation nga dito si Ruru, yung Dabak. Medyo basta sa garak iyot. Basta iyot yun. Garak iyot. Di lang nakita yung expression masyado ni Glyza pero alam mong nataw hampasin niya So, sa Visayas word yun, pero... alam namin, aware kami lahat. Yung mukha mo, ayusin mo, ha? Ikaw, ha? Yung ngiti mo, ha? Nakakay mo, ha? Maayos ka. Okay, so, yun Ikaw, ha? Yung kay Glyza, medyo madali niya mahanap eh. Tingin ko kasi dahil nanggaling siya ng Korea before and mas acquainted siya dun sa mga pronunciation. Pero yung isa, parang nabaliktad yata eh. Yun yung tingin ko Yung garak dapat nung binanggit nung Korean na vendor, baliktad yung binanggit niya. So parang nagkabalik siguro ng sulat. Garak yata. Parang garak. So baka naman part yun ng game na parang may disadvantage depende dun sa... Tama, dapat lang siguro dahil... Sila naman yung namili. Sila naman yung namili. So si Glyza agad nakakuha yung una item niya. Item. Pero habang kumukuha ng item si Glyza, kumakain siya. Ang mabait dito, yung unang tindahan na tinanungan ni Ruru is nung nila na baliktad yung name, tinuro siya kung saan siya. Hinabol siya ng vendor. Ay nagkataon, doon din yung tindahan kung saan binibili ni Glyza yung second item niya. Parang kung saan, parehas lang yun. pagharap na gano'n, may punong-puno yung bibig. Punong-puno yung bibig eh. So, grabe, sobrang tawa tayo kanina dahil nga, syempre di natin na-expect na PG pa rin yung dalawa. Puno pa yung bibig. As in, namumuhalan. Habang bumibili, kumakain. Pre-taste lang kasi ibang kultur, ibang pagkain. In-offer sa'yo, sino ba naman tayo para tumanggi sa grasya? So, yun ang sa part nila Glyza. Pero hindi pa tapos yun. To be continued yan. Next, sa location naman, nalipat tayo. Kila Mikael tsaka kay Angel. Mikael at Lexi. Doon naman sa famous na handbook na store na 3 generations na. Ang ganda kasi may backstory eh. So yun, naka-handbook yun sila na pinagsuot ng handbook si Lexi tsaka si Mikael. Tatawa nga ako kasi ano kayang iisipin ni Megan yan? Yan. Kapag nakita mo yung Megan husband mo, tas game na naalala ko na yung role niya sa Small Family, yung bading-badingan. Ang nakakatuwa siya magbading-badingan doon. Ang nakakatawa naman dito is yung interaction niya kay Lexi. Parang parang interaction ng tatay sa anak ang dating. Hindi naman, parang magkuya lang talaga. Wala talagang kamali-mali siya pag parang anak nga, tuloy parang inaano lang niya si Lexi. Pero tuso tong si Mikael kasi nung during the game, parang kinukuha niya yung loob ni para to go easy on him eh. Kaya nga, yung parang inaano siya ng parang feel ko, parang tingin ko sa kanila magtatay nung time na yun. Kaya lang nadali siya nung unang game eh. Yung tawag dito, may didiinan sa ulo. Natapat dun sa may malapit sa may navel. Navel ba tawag doon? Yun? Yun yung duktungan nung dalawang bungo. Yes, masakit talaga yun. Bunbunan. Yan. Ang ginagamit naman ni Lexi, medyo malapit dun sa forehead. Yes, So talagang yun, lugi si Mikael doon. Kasi umpisa pa lang, nasasaktan na siya eh. So talo siya doon. Doon sa pangalawa, yung Tug of War. Obvious na yun, panalo. Pero mayroong pwedeng gawing strategy si Lexi kung paiisin niya. Is yung pwede niyang biglang bitawan yun eh. Kasi nakat doon yung kaya hindi pa pinakita ko sino nanalo. Kasi ang rule, kailangan lang nilang mawala doon sa bilog. Out of balance ka lang naman pag masyado mong pinwersa eh. Kung kailangan gagalit ba siya ng Bawal bitawan yung di ba?
malaking pwersa pag Hindi, pero pwede para lang mong mahila si bawasan, Lexi. para lang ma-out of balance. Kasi nakatali sa likod niyo. Pwede siyang umikot hawak na mo sa gano'n isang, habang nahatak siya, di ba? So, ewan natin. Pero nakita natin na may advantage si Mikael. At nilalaro na nga lang niya si Lexi. eh. Yun, so next naman kila Buboy at Angel. So nandun sila sa libro, sa bookstore sa Goblin. At nag-moment ng mala Goblin yung dalawa. Kunwari daw iihip ng kandila. Tapos dito daw yung Goblin. Pero ibang Goblin. Goblin talaga yung lumitaw. Kumaano pa naman si Tagaytay sa Buboy. Sumisimpleng mga kay love triangle. Pero comedy pa rin. Oo. And ang naman nila, ang game nila is, merong libro kung saan mamimili sila ng page. Magazine. Na kapag binuklat, kung ilan yung tao doon, yun yung dami nung supposed to be kandila na papatayin nila gamit yung bibig. Kaso, pero meron pang... may multiplier na bubunutin. Meron silang bubunutin pang card. Doon yung multiplier. Nalala ko yung sinabi ni Angel maswerte nga daw siya Oo. So, una niyang pagbuklat niya sa libro. Magazine. Sa magazine, 2 tao yung laman sa pages. 2 pages dark na yun. horse tong si... Medyo advantage. Nung bumunot na siya. Bumunot na siya ng multiplier. Mukhang yun yung pinakamalaking multiplier. Times 10. Times 10. So, kumbaga, parang... Yung confidence niya, taas agad Actually, pinagyabang niya yun 2 lang. Swerte ko, tapos na ako yung multiplier, parang 10. Di makapaniwala kasi nga, yung kamalas-malas. Ang isip ko naman nung time na yun, sa mga kandila, sisindihan lahat ng kandila. Tapos, saka lang papatayin, bibilangin pag ilan napatay. Yun pala, ang gagawin pala dapat, kung ilan lang yung yun lang yung sisindihan. Pero kasi ang strategy naman ni Boy, pinaghiwa-hiwalay niya yung kandila sa sisindihan niya. Para syempre, mas magtagal nga naman tong si Angel. And nakita mo na mayroong kahit pa paano strategy na ini-impose yung mga characters. At may twist nga pala dito, yung papatay nila kandila ng merong dental dental something. Yung para sa mga dentista yung para manatiling nakabuka yung bibig. So syempre, babae, girl. Girly. Nahihiya siya. Nakakabit yun. Pero buti na lang, perfect fit si walang pero disadvantage siya sa mga lalo sa mga iba na hindi ganun yung ngipit. Pero syempre nakakaya din kasi yung itsura nung pagbukay. Sabi nga ni Bubay, parang Titan. Sa mga ganun pa. Ang problema niya pag naglaway. Oo. Yes. Pero wala nang tatalo kay Glyza kasi sa paglaway. Nakita naman natin na ginagamit niya talaga yung laway niya. Sa chapter 2. Laway Queen na nga tawag sa kanya. Laway Queen. Si Laway Queen, tapos si yung si Ruru ang tawag sa kanya, yung basta yung mahilig kumain. PG. PG. Yan, PG Ruru. Yun, so yun ang ating yun ang sa challenge kila Buboy at Angel. Kinat na rin doon, hindi na rin pinakita. So, yun ang ang kabuuan ng episode 9 ng Running Man. Nakakabitin. Nakakabitin. And napakalaking pagkakaiba doon sa huling episode last Sunday. Yes, kasi kung di nyo pa napapanood yung review namin doon, i-review namin yung magkamagalala. Next time. Nakakapagod. Di lang nakakapagod. Parang feeling namin sana kinat na lang siya ng half ng episode, then inintroduce yung kalahati nito. Kahit man lang yung unang game. Total, pinagsasama-sama naman nila sabay chapter, di ba? Pwede naman. Kaso, kasi, ito kasi yung pisa ng chapter 4 pero kasi nagawa naman nila yun dun sa episode 2, di ba? After nung end ng unang chapter, inintroduce agad nila yung first episode ng chapter 1. Ng chapter 2. So, pwede naman. And parang sayang kasi yung energy nitong episode na to na isalba sana yung episode na yun. Kasi sabi nga natin, parang tayo mismo napagod dun sa race na yun. And tingin nga natin, parang hindi pa siya well planned. Pag-usapan natin sa panoorin niyo yung review namin. Sa review na, sa episode 7 at 8. Yeah. So, yun po ang ating ang kabuang review sa episode 9 at abangan po natin yung mga susunod na kaganapan kasama si Epi Quezon. So, sa umpisa pa lang medyo entertaining na siya. Yes. Oo. Ang lakas ng energy. Kung i-rate niyo yung episode na to, anong i-rate mo sa akin? 5. Yes.
5 na ako dito. 5 na rin ako dito. Ikaw, Senyui. 5 din. Yung tipong pag nanonood kasi ako, may hawak kong cellphone eh. Pero sa ngayon, pag napanood ko na yung Running Man Philippines, binababa ko na cellphone ko, nakakatutok na ako. Nagwawala na nga tayo. Parang walang dull moment eh. Oo. Diretso eh. Kahit yung editing. Oo. Ang pinaka-nitpick ko na lang yung sa Goblin, yung pag-ihip ni Angel paulit-ulit masyado. Sumobra naman. Pero yun lang, napakaliit na bagay. Ginagaya kasi nila doon yung paulit-ulit sa Running Man, pero medyo sumobra na. Sumobra yata parang 4 na beses. Kasi dapat, okay lang yun kung magkakaibang angle. Ang nangyari kasi 2 beses yata sa isang same angle eh. Pero, napakaliit na nitpick yun. And sabi nga natin, 5 pa rin siya eh, out of 5. Pero parang lang, hindi ba yun parang nag-glitch lang bigla. Hindi ko alam, parang may nag-glitch nga eh. Hindi ko masyado parang naulit yung parang naulit yung malamang hindi lang namalayan sa inyo. Pero maganda talaga yung episode na to eh. Kung i-rank natin lahat ng episode na ito yung talagang Running Man talaga. So, as usual, nag-shine dito si Glyza. Si Glyza. Si Epi. Si Epi, of course. Ang di ko ramdam dito si Kokoy. Di pa kasi ang daming moment eh. Kahit yung kay Lexi, tsaka kay Buboy, mauubos talaga yung yung moments. And sila naman sa susunod na episode palilitaw, yung pinuntahan nila Epi na cafe. Silang dalawa na ni Kokoy doon. Kasi sa Running Man kasi pag di nakakatawa yung ginawa mo, hindi ka may bigyan exposure. Pero dito tuloy iniisip ko dapat ba ito din dapat kataas yung energy bukas. Kailangan mapantayan to. Napi-feel ko naman na may ipapantay to kasi iba yung pagkasama mo comedian eh. Parang kay Bubay. Sino ba kalaban ibang ni cast din ng energy Sino ba kalaban ni Epi sa niya? Si Kokoy. Si Kokoy. Si Kokoy. Kaya magkakaroon din siguro ng si Kokoy. Moment si Kokoy. Dahil kasama niya si Epi. Pero tingin ko nga meron pang something kay Epi kasi kailangan meron siyang advantage kasi parang unfair yung game sa kanya kung wala siyang advantage or meron siyang hidden agenda. Kasi yung may preview siya eh na parang dark baka yung may hidden mission siya na pag nagawa niya isang bagay na yun, mababawasan yung year na kailangan niya bawat task. Pwede niya nakawin yung years ng ibang Pwede, tingin ko gano'n. Man yung nahawakan niya or nagawa niya yung bagay na yun, mawawala yung year na yun sa kanila. Tingin ko gano'n. May laman natin sa? Bukas. Baka bukas mayroon ng bawat chapter ba ito? Mga 2 episodes? 3 to 4. Laging 3. Alas 3 to... Laging 3 pa lang sa ngayon. Di pa umabot ng 4. Bagay, Bawat chapter, diba? Iba-iba yung guest, diba? Iba-iba yung So, kung meron kayong naiisip ko ano yung magiging advantage ni Epi dito sa episode, comment nyo lang siya below. Yun. So, yun. Maraming salamat po sa ating viewers sa mga nanood po sa ating spoiler alert review ng Running Man Philippines. So, yun. Syempre, huwag nyo kalimutang i-like and share ang aming mga videos. At huwag nyo kalimutang i-like ang aming Facebook page at Instagram, facebook.com/fpsmedia.ph at instagram.com/fpsmedia.ph. Meron din kaming isa pang Facebook, facebook.com/fpsmedia.nca. Siyempre, mag-subscribe kayo sa aming YouTube, youtube.com/fpsmedia.ph. fpsmedia.ph. Meron din kaming TikTok, tiktok.com/fpsmedia.ph at twitch.tv/fpsmedia.ph. At syempre, dumalaw kayo sa aming website, www.fpsmediaph.com. Yun. So, maraming salamat. Muli, palakpakan sa Running Man cast members. Yay! Sa Philippine Cast. So, muli, abangan nyo po yung next review natin. Paalam. Bye-bye. Next week bukas.